Ayan, hello everyone and hello world. Sa videong ito ay tatalakayin ko ang aking sariling pananaw, sariling karanasan, sarili ko ring disposisyon tungkol sa mga pyramiding ganyan na style ng business ngayon. So, hindi ko po kinokontra kung nasaan po kayo ngayon, lalo na po kung legit po ito, kasi may mga legit naman po. Ang sasabihin ko lang is some pros and cons. Kayo na po ang bahalang mag-digest. At kung kaya nyong i-pursue ang mga ganitong klaseng business, basta kaya mo, then you can go. Sasabihin ko lang ay ang mga naayon sa obserbasyon ko, naayon sa, or base sa obserbasyon ko, base sa karanasan ko, ayan, at sa mga nakita ko. Ako po kasi ay nag-member din noon ng ganyan, ayan. So, ang pros and cons, ganito po siya. Before ka dapat na sumali, alam mo yung background niyan. Ganito. Yung sinalihan ko kasi is, sila pa lang yun noon. Pero galing na po sila sa isang company. Parang humiwalay sila. Ganun po. May mga ganun kasing company na hindi nag-successful dun sa una, or kung naging successful man yung first company, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, kaya gumawa ng isang grupo rin. Siyempre, alam na nila kung paano po ang galawan ng sistema. Na may pinakamataas po yan, di ba? Tapos meron kang nasa downline mo. Yung iba ay dapat meron ka sa left side at saka sa right side. Mag-preparing yan para magkaroon ka ng certain points or certain amounts, di ba? Okay. Yung mga company na ganito ay meron din silang mga incentives para sa ganun ay mahikayat ka, may pagpatuloy mo yun, magkahikayat ka rin. Ang unang-unang dapat nating tandaan, isignan natin kung itong pinasok natin is tatagal kaya ito or matagal na ba ito. Kasi ang cons naman, ang hindi kagandahan kung sobrang tagal na ito, dadami na yung mga iba't ibang produkto na similar sa kanila. Marami ng pagpipilian tuloy yung tao. Tapos mas mura pa. Ang mahirap na kalaban kasi ng mga ganitong sistema is wala silang endorsers. Yan, hindi rin natin alam kung talagang legit. Okay. Yung mga, mostly naman kasi, may mga legit talaga. So, syempre, may mga permit yung mga yan. Pero, meron din naman yung gumagawa ng ibang products na similar. Hindi, wala silang ibang binabayarang mga endorsers. Kaya, super mura. At, pero, hindi ko rin sinasabi na fake yun or not. Pero, dapat maging mapagmatsyag po tayo talaga. Kung alam natin kung paano determine kung fake yun o hindi, may mga permit ba sila, sino ba yung advocate nito, mga ganyan. Kaya naiintindihan ko naman yung iba kung bakit mas mahal sila kaysa sa iba. Kasi nga, ano yan business yan. Tapos meron kayong maraming babayaran dyan, maraming pupuntahan. Ayan. Tapos syempre, di ba, yung kita nung nasa baba, may kikitahin ka rin na nag-invite sa kanila, mga ganyan. Kasi nga, pyramiding style. Ayun. So, ang cons nun, kapag yung product or yung sinalihan mo, ang produkto nila is, in the future ba, dadami ba ang ganitong brand? Yan. Kung super huli ka na, parang kukunti na lang yung marirecruit mo. Yun naman ang cons kapag medyo matagal-tagal na. Kapag bago naman, syempre, nandun yung challenge, dapat effective yung product. Ayan. So, kaya yung iba, ang ginawa ko kasi noong una is, to test it by myself, ganyan. Kaya lang, yung kasi napuntahan ko is, kung titignan ko na ngayon, ang dami na ngayon yung ganong klase at napakamura na. Ayan. So, bigyan ko kayo ng example. For example is, meron silang product ng glutathione, ganyan. Di ba ang mahal-mahal nun ng isang bato, may 2,000 plus pa, ganyan.
But then right now, isang turok lang, di ba? Meron na ngayon kahit na injectable na or IV drip, ang mura-mura na ngayon. Dumarami na talaga. Ayan. So at the long run, yung huli na sumali, wala nang may invite kasi may mga other options na. While yung mga nauna sa kanila, tumaas na ng tumaas. Diba? Nagkaroon na ng maraming incentives. Kasi kahit sa pinaka-down mong ganyan, sa downline mo, meron at meron ka pa rin makukuha. Kasi ikaw yung nauna. Ganun po yun. Yun lang po ang cons naman. Pero kung ang nahanap naman ninyo is for health benefits, okay din naman yun. Kasi nga, syempre, health benefits na yun. Tapos legit pa, talaga nakakagaling, mga ganyan, nakakagaan talaga ng pakiramdam, na experience mo, mga testimonies, mga ganyan. Okay siya. Pero at the long run again, isipin mo, pag 5 years na itong company na to, can I still sell or can I still invite others? Hindi kaya magkakaroon ulit ng ganito. So kapag medyo matagal na yung company, tapos tignan nyo kung marami-rami na talaga ang nagbibenta ng gano'n, is medyo nasa inyo ng desisyon. Ganyan. And yun lang, ang isang nakita ko rin naman na cons also sa mga gantong klase is yung sa incentives nila, no? Napakaganda. Like for example, trip, international trip, ganyan. Then mga cars. Pero ang medyo sa car kasi is, pagkakaalam ko ay nakapangalan pa rin sa company. Ganyan. Tapos magdidepende rin sa kita mo, mga ganyan part. Pero it's good kung na-attain mo na yung mga ganun. Yung iba kasi is, pinapakita na nila, parang lang, for them it's a positivity sharing na di naman natin matumbok kung talagang yung perang yun ay galing sa'yo o hindi. Kasi for example, nag-invest ka ng malaking halaga, meron talagang babalik sa'yo. Kasi nga, may percentage ka na doon. At yung bumalik sa'yo, yun yung pinipicture, pinapakita, ganyan nakita, na galing din sa'yo. Mostly kasi sa mga ganito is, you need to spend more to earn more. Hindi naman spend more na sarili mo, no? Pwede kang mag-recruit, pwede kang magbenta. Ayan. Pag dami mong benta, mas maraming babalik sa'yo. Ganyan ang style po dito. So, let's just be very careful lang sa mga gantong classic. Lalo na kung yung company is ini-encourage ka na mag-focus lang talaga roon. Hindi naman siguro masama, lalo if you really have time and wala ka talagang ibang pinagkakaabalahan. But if you're a working person or student ka, ang hindi maganda is yung bang mapipilitan ka or may encourage ka na mag-stop ng study mo. Kasi meron kasi yung iba na iniisip na nila na hindi na nila pagpapatuloy yung pag-aaral nila itutuloy na lang nila yung business na yun. I-promote na lang nila hanggang sa ma-achieve nila yung car, hanggang sa ma-achieve nila ang house and that, hanggang ma-achieve nila yung ganyan. Which is for me, hindi siya masyadong maganda. Kasi it's your future Parang stop mo na yung pag-aaral mo because of that and how sure you are that in next 3 to 5 years is na-attain mo na yon. Kung hindi ka nag-stop, edi nakatapos ka. Kahit na mawala yun, meron kang diploma na pwede kang makapagtrabaho rin, makapaghanap ng ibang job. So meron kasi yung ganun na parang napipilitan din, yung iba rin napipilitan mag-resign sa trabaho nila na permanent. Yun yung parang tapos mag-focus na lang sila doon. Pero kung kaya mo, yung mga consequences noon, mga possibilities talaga, to believe in yourself, nasa inyo yan. Pero kasi yun yung medyo nakita kong, for me hindi okay for me yung ganon na, para na-encourage ka na because of napakalula ng mga incentives. Ganyan. Bakit magpapagod sa trabaho mo kung ganito may kita ka na. Ganyan kasi yung mga sinasabi ng iba.
Okay, ang isa pa is ang naranasan ko naman pag recruitment time yan, to prove that the product is so great na kapag sumali ka sa sa system na yon, sa company na yon, ay napakaganda. Ang style nila is meron yung mga nagte-testify tapos yung mga nasa likod na uma-agree, mga kasamahan lang pala talaga nila. Yes, power! Mga ganyan-ganyan sila. Ma-agree-agree sa likod. Para ikaw na nakikinig ng presentation is may encourage ka rin. Hindi ko sila binabash, pero minsan kasi sa system na yon, you need also to attend. Yan, syempre, strategy kasi yon. So, mag-attend ka ng, may mga programs sa mga yan, sa mga nasa taas nila, mag-attend ka. Like for example sa ibang lugar para masuportahan ka rin nila. So parang mapupuwersa ka na pumunta rin para ma-inspire ka, mga ganyan. So tignan nyo kung kaya nyo yun, kung ako kasi tapos working ako, hindi ko siya kaya nung pumasok ako, it's just para lang sa sarili ko, so, maka-avail ng discounts, ganyan. May napasok din naman ako, so nag-check naman ako twice until hindi ko siya na na pagpatuloy talaga because of my work. Yung iba, yung mayaman talaga sa mga ganon. So be very careful lang, study lang natin kasi anong mas matimbang, kung ito ba na company o yung trabaho mo, ganyan. Let's just be wise and tignan natin yung produkto na nasa atin. Kasi mamaya, sa management na naman, may mga pagkakataon kasi na nagkakaroon ng sirahan, or hindi ko naman nilalahat, pero nagkakaroon ng mga gaps dun sa mga management, kaya nagkakaroon na naman ng another company. Parang ganun na naman din, iba lang yung product, or the same product man, iba na yung brand, nagre-rebrand, mga ganyan. So, you just be very careful. Okay?